So, ayun, may nag-comment, sabi niya, yung tattoo ni Sir Nathan sa dibdib, ang cute, nakakakilig naman. So, may kwento yan, guys. Ayan, so sabi niya kasi, magpapatattoo daw siya. Ayan, ipapatattoo daw niya yung mukha ko. Tapos nag-hire na siya ng tattoo artist. Nandun na, nung nakatira pa kami nun sa likuran ng pet shop. Di pa kami rich. Charis. So, nung time na yun, guys, nung tatatuan na siya, ni-joke niya ako. Sabi niya, ayoko na pala ipatattoo ka. Baka bigla mo kong iwan. Sabi niya sa akin ganun. Baka daw bigla ko daw siyang iwan. Tapos hindi na raw matatanggal yung tattoo na nasa dibdib. So, kaya nasa dibdib yun kasi daw, kumbaga ako yung nasa puso niya. Ganun. So, natatawa ako. Kaya sabi ko, hindi ko naman siya balak iwan or what. Kasi ako naman yung tipo ng tao na as long as okay naman, yung tao, tinatrato ako ng tama, hindi ako niloloko, ganyan. Hindi ako sinasaktan, hindi ako minumura or what. Eh, hindi naman ako para mang-iwan. Kaya ayun, nakakatuwa lang, no? Parang imagine, magpo 4 years na kami. Ang tagal na namin. Tapos, ayun, nakatato pa rin ako sa dibdib niya. Tapos, pinatato rin niya si Natnat. Nung lumabas si Natnat, yung parang first picture nung nasa hospital pa, yun yung pinatato niya sa dibdib niya. Yung may nag-comment din dun sa video na yun, sinasabi kung paano daw si Thalia, kung saan daw ipapatato. Niloloko nga siya ni Papa na baka kako sa tiyan na yung next, parang ganun, doon na ipapatato, ganun. Ayun, nakakatuwa lang isipin na, parang alam mo yun, pinatato ka, yung mukha mo. Kasi normally, di ba, parang pangalan lang, ganun. Pero ako kasi dati, super kontra ko sa tattoo kasi ayoko nga nang may tattoo siya. Kasi nga parang, alam mo yun, parang feeling ko kasi pag may tattoo, parang ang kalat na tingnan. Pwede naman konti-konti malilinggit lang, ganun. Kaso siya kasi, parang, di ba, ang dami. So, siya yung may gusto nun. Eh, hindi ko naman para pigilan siya. Kasi, alam mo yun, parang good boy looking siya nung na-meet ko siya, di ba? Yung parang good boy. Tapos parang, naalala ko nung first time namin na mag-meet, sabi ko, ay, nilagyan pa ng towel sa likod. Parang sabi ko, ay, good boy, ganun-ganon. Tapos, yun nga, ang mga kwento-kwento niya sa akin, ganyan, ganun daw siya, ganun. So sabi ko, ay, good boy nga, ganun. Tapos, putik na yan, biglang na-prank pala ako nung patawel niya sa likuran. So, doon kasi ako parang, sabi ko, ay, wow, good boy. May parang, nagtalagay pa ng towel sa likuran. Nilagyan pa siya sa likuran nung yung parang sabi ko, ay, good boy, parang ganun. Tapos ayun, nung bago na kami ikasal, doon na niya sa akin inamin ang lahat. Ang dami na raw pala niya ng mga naging chicks noon, mga ganun, tapos sabay-sabay pa raw, ganun. Kung ano, may kwento na sa akin. Kasi nga, 1 week na lang naman daw, hindi naman daw para mag-back out pa ako sa kasal. Hindi ko naman daw siguro iba-back out, ganun. Kaya no choice na. Kung baga kailangan ko na lang tanggapin yung mga pinagkukwento niya sa akin. Ayan, kaya si Thalia baka sa tiyan na ilalagay. Or sa likod, choice. Kasi pagka nagka-not na, sa batok. Ako kasi meron akong tattoo dito sa butterfly. Tapos meron din siyempre yung kilay ko. Ano pa ba yung tattoo ko? Ay, meron ako. Eto, ayan. Pero mag-asawa na kami nitong pinatato ko to. So, kaya ako pinatato lang dahil nga malilimutin ako sa date, sa year. Pinatato ko kung kailan kami kinasal at kung kailan nanganak ako kay Natalie. So, kulang pa yan kay Thalia kasi guys, malilimutin talaga ako. As in, kanina nga, di ba meron akong live. Diyos ko, pero din nalimutan ko kasi ako na ipatong yung cellphone ko. Hanap ako ng hanap. Kaya medyo malapit na ako malik. Ganun. Ay, meron pa pala ako isang tattoo. Rosmar. Siyempre, thankful ako kasi ang pangalan ko naman talaga is Rosemary. Pero dahil sa Rosmar na to, ang daming buhay na nagbago. At yun na, isa na rin yung buhay namin. So yun guys, mag-register kayo sa live event ko kasi meron tayong pa-piso cellphone, piso iPhone, piso laptop sa live ko sa May 16. Kaya mag-register kayo, wag ang hindi ha.